Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi narinig. Amen. So, sino po ba dito yung wicked, yung masama? So, sila po yung mga umiibig sa mundo. Amen? Sila po yung mga lumalakad sa makamundo, sa mga makasalanan. Sila po yung sabi diyan, the Lord is from the wicked. So, alam po natin kapag tayo ay wala pa sa Diyos Ama, no, kahit anong dalangin natin sa Ama, parang hindi natin ma-feel yung pag tayo lumalapit sa Kanya. Kung may Diyos ba talaga, amen. Yun po yun sa mga nasa makamundo. Sabi nga sa Santiago 4:4, sabi ko lang po. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. So kung tayo po ay nasa mundo pa, kaaway daw po natin ng Diyos. Amen? So ito po yung isang dahilan kung bakit malayo tayo sa Diyos Ama. Kasi nga, alam natin kung tayo ay nasa makamundo pa, ang ating ang ating sinusunod ang naghahari ng mundo. Sino po ba yung naghahari sa mundo? Si Satan. So sabi po diyan, kung ang sinusunod mo ay ang mga gawa sa labas sa makamundo, siya ang iyong ama. Amen? Kasi sinabi po sa 1 John 3:10, dito po natin malalaman kung sino ang ating ama. Sabi diyan, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So kung hindi pinapakinggan ng Diyos Ama ang ating panalangin, sino ang ating ama? Si Taning, di po ba? Si Satan. So yun po, dahil nga tayo ay mga anak na ng Diyos, alam po natin na tayo po ay pinapakinggan niya. Amen po? Amen. And sabi diyan, ang tanong po pala diyan, yun nga, kanino ka anak? Kanino po? Father God. Father God, amen. So, we believe naman na nandun yung confident natin, di po ba, na pag tayo nanalangin, pinapakinggan niya tayo. Amen. And, i-share ko lang kung, saan ba yan? Di po ba kung minsan, as a person po, kapag tayo ay nananalangin, dumadaing sa ating mga magulang, minsan, hindi tayo pinapakinggan, di po ba? Pero bakit, kung si Ninong ang mas laging nakikinig sa atin, siya ang sumasagot ng mga panalangin natin. Sino ang ama doon? Baka si Ninong ang tunay mong ama. Amen? So, kung sa atin po ngayon, kung sino ang mas nakikinig, amen, pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin, siya ang ating ama, amen? Amen. And sabi diyan, the hears of the prayer of the righteous. But, So, paano ba tayo maging righteous? Para tayo ay pakinggan ng ating Diyos Ama sa ating mga panalangin. Amen? May tatlong puntos po. How to be righteous in the eyes of God. Number 1, accept Jesus Christ as Lord and Savior. Believe and have faith in Him. Amen. Amen? Amen. So, isa po yan na para tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos Ama, ay tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Amen po? At sumampalataya at maniwala sa Kanya. Amen. Kasi siya ang binigay ng Diyos Ama, sabi nga 'di ba sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Siya lang po ang tanging binigay ng Diyos Ama. Amen? Wala nang iba. Amen. Para po tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen po? Amen. Sabi diyan sa Romans 3:22, in this righteousness from God,
comes through faith in Jesus. So, makukuha lang po natin ang katuwiran para tayo maging matuwid sa Diyos Ama, yun nga po, through faith in Jesus Christ and to all who believe. So, kung Amen. hindi tayo naniniwala at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay hindi po tayo magiging righteous. Amen. Number 2, mabilis lang ha. How to be righteous in the eyes of God. The sinner must recognize his sin. Amen? Amen. So, alam po natin ang kasalanan, ito po yung nagiging barrier para tayo po ay maging matuwid sa ating Diyos. Amen po. Dahil nga, hindi siya makatingin sa atin dahil tayo makasalanan at siya po ay holy. So, we need to admit sa ating mga sarili na tayo makasalanan. Amen po. Para tayo maturing matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil nga, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, Hindi talagang natin alam. hindi tayo titingnan ng Panginoon Diyos. Amen po. So, hindi lang dapat natin i-recognize na tayo ay makasalanan. Dapat din po, hugasan din natin ang ating mga kasalanan. Amen? Amen. Through repentance, Amen. hindi lang sasabihin natin, Lord, makasalanan ako, magiging matuwid ka na sa Ama. Kundi, kailangan, may action din. Amen. Yung paghingi mo ng kasalanan ay ng Tawad. tawad, inamin mo sa Kanya na ikaw ay makasalanan. Nandun din dapat yung Repentance. pag-change ng ng sarili mo. Amen. Amen. Marami kasi sinasabi, Lord, di ba, humihingi ng kapatawaran, pero the end of the day, hindi nagbabago. So, hindi ka magiging matuwid sa Panginoon at hindi niya maririnig ang iyong panalangin. Amen. Amen. Ayan po, sabi diyan. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, wala po iniisa talaga na naging matuwid sa Panginoon, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang po. Amen? Amen. Number 3, obey God's law. So, kung gusto natin maging matuwid sa mata ng Panginoon Diyos, sundin po natin ang kanyang mga kautusan. Amen. So, hindi po talaga mahirap. 'Di ba sabi naman talaga walang nakasunod ng mga law. Amen. But yung sa atin po ay pinipilit natin na masunod dahil nga yun ang command ng ating Panginoon Hesus. Amen. So, paano ba natin malalaman yung kautusan ng Diyos? Reading the Bible. Through reading the Bible. Amen? So, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mo nga malalaman yung mga commandments, yung mga kautusan ng Diyos? Amen? So, kung titingnan nyo po yung mga hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagbababad sa salita ng Diyos, sila po yung mga talagang yung buhay nila ay nasa pariwala. Pariwara. Pariwara. Pariwala. Hindi. So, Diba? Wala. Walang direction. Walang direction ang buhay nila. Amen? Kasi hindi nila naalalaman yung salita ng Diyos. Amen. At hindi nila alam na kailangan natin maging matuwid sa Diyos Ama. Amen? So kung nais po natin na maging matuwid sa paningin ng Diyos, kailangan po natin magbabad sa salita ng Diyos, magbasa sa salita Amen. ng Diyos, Praise lakaran God. ng salita ng Diyos. Praise Amen? God. Kasi kung hindi natin lalakaran, binabasa nga po natin, Wala ka pa rin. wala pa rin. So, Listener lang, hindi doer. wala pa rin. Amen? Amen. Sabi diyan sa Deuteronomy 6:25, it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord of our God, just as He command us. Amen? So, yun nga po, sabi diyan, kailangan po natin talagang mag-observe, careful sa mga command ng Panginoon Diyos. Amen po? Amen. Amen. Kasi kung may utos ang Diyos, hindi naman natin sinusunod,
hindi matutuwa ang Diyos. Amen po. Amen. Yun po. Amen. So, mabilis lang. Amen. Naka 5 minutes ba? 10. Pero malinaw naman po. Amen. 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 How to be righteous in eyes of the God. In the Guys, days of Ang pagiging righteous po ay yun po natin na doon naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Amen? Amen. Amen. So, praise God. Umabot sa conclusion. Sino yan? Si Kuya Alan siguro yan. Conclusion. Living righteously in God's eyes involves pursuing virtues like love and self-control, avoiding destructive sins. Yun po. Kailangan iwasan na natin yung mga nakakapanirang kasalanan. Amen. Ano po ba yan? Mga pornography, Graphy. porn. Yan na lang. Yan, mga fornication, pakikipag-sex ng hindi kasal. Amen po. Amen. Marami pa. So, iwasan na po natin yung kasalanan para po tayo maging righteous sa ating Panginoon Diyos. And Amen. embracing spiritual discipline. Amen? Amen. Like prayer and fellowship. Amen. Lagi po natin na huwag natin kaligtaan. Ito nga po itong mga ganitong pagtitipon dahil dito po tayo ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Praise God. Amen.